Hello Team Authentic all over the world! In this episode, first time natin ma-experience ang boat ride dito sa Taal Lake. And first time din nating makakalapit sa Taal Volcano. Sa mga hindi pa rin po nakasubscribe dyan, please do subscribe. Kung magbubook po kayo via Agoda, hotels man your activities, ito po yung ating mga promo codes. Ano pang gagawin? Tara na! Go with me, Mel. I just want us to go. Hello everyone! Hi guys, mayong adlaw. We're still here in Tagaytay. Papalamig ng very light. And today guys, mag-day tour tayo. Pero yung gagawin natin, not the usual typical Tagaytay City Tour. Yes, ang gagawin natin, since patay na patay naman kami sa Taal, Oo. at saka sa Taal Lake, why not i-experience natin siya? And pwede pala yun, from Tagaytay City, sa hotel natin, susunduin tayo. Yung sundo natin, sa labas na mismo ng hotel, oy, taray. Habang tumutugtog ng Through the Years, umakit ako ng hagdan, why not? Nakakadebu. Okay. Pero baliktad ka, umakit ka. Oo. And na-avail natin tong tour natin via Facebook. So mamaya sasabihin namin sa inyo yung page at saka yung number. Siyempre, experience muna natin para alam namin kung maire-recommend ba namin siya sa inyo or hindi. Ang usapan natin ay 9:30. It's 9:20 pa lang lumabas na tayo. Nagpapagas pa lang daw si Kuya para hindi siya maghintay sa atin. And guys, yung binayaran natin ay 3,000 pesos and mag-boat ride tayo good for 1 hour. Yung transfer naman na gagawin natin, balikan, 500 pesos. Yes, and then ang alam namin, may kasama pa yung pa-drinks. Meron daw buko juice na kasama. So yan yung mga ma-experience natin. First time natin yun gagawin. Kami din, first time din namin yung gagawin. Magko-cruise tayo, magbo-boat cruise tayo sa Taal Lake mismo. Nafe-feel ko na, ito na si Kuya Francis. Kasi ka-chat natin siya eh. And ang magiging biyahe yata natin, mga 35 to 40 minutes. Tanong natin. Kuya Francis po, Kuya Francis, mga ilang minutes po biyahe natin? 30 to 40 minutes. Tuk-tuk ride. Let's go! Uy, sorry naman, paulit-ulit. Punta na kayo sa Tagaytay, malamig pa. Lalo na ngayon, oh, humahangin. So, feel na feel pa namin yung lamig. Takasan muna natin yung init sa Metro Manila. Ayan, basta kapag merong magandang view, kahit sandali lang, kahit 1 or 2 minutes, titigil tayo para may pakita namin sa inyo. From Rotonda, lumiko tayo pa kanan. And then lahat ng daan ngayon, puro pababa na. Tapos may mga pasigzag siya. From here, meron ng counting view. Pero doon tayo sa mas fabulous pa. Yan, puro mga local houses na. And pababa na tayo. Dito pa nagsisimula yung pababa at paakyat ng Tagaytay from Talisay. Yung zigzag mo. I think, ay, ayun lalo, ayun pala yung dadaanan natin. Ikot ulit siya. Oo. Para rin pala tayo nasa roller coaster. Pero maganda rito, kaunti lang yung dumadaan. Ganito lagi dito, Kuya Francis, kaunti lang dumadaan. Dalawa kasi ang way dito. So, meron okay pa isang po. way. Mas ano siya. Ay, Mas matarik. mas matarik. Ito po kasi 16 kilometers hanggang Rotonda to pababa. Opo. Pero more on zigzag lang siya. Ah. Yung sa kabila po, mas maluwag po siya ng konti. Pero Mas matarik. mas matarik. 8 kilometers siya. 8 kilometers. Malayo lang ito. Oo. Times 2 kasi 8 yun dito. Ito 16. almost So dito mas kaunti yung dumadaan kasi 16 kilometers siya. Opo. Guys, pakita lang namin sa inyo ha. Kasi first time namin dumaan dito. And nakita itong part na to ng Tagaytay pababa ng Batangas. Grabe, bangin na bangin din pala siya. May hawig din siya sa Baguio na dadaanan dahil dun sa bangin. Ang maganda nga rito kahit papaano, konti lang yung dumadaan. Pero grabe, ayan.
Zigzag siya. Talagang gusto ko rin sa inyo ipa-experience. Para kunwari nandito rin kayo. Nakasakay din kayo dito sa trike natin. Sobrang nahiya kaming ipatigil kasi nga hindi naman to day tour. Kumbaga pick up lang at saka hatid sundo kumbaga. Pero yung narinig ni Kuya, yung reaction natin, ay grabe, ang ganda. Sabi, sige po, pwede po kayong bumaba. Ang Ang bait ganda naman ni talaga Kuya dito. Francis. Ang ganda, pakita namin sa inyo. From sa hinintuan natin, look at this view. Sabi ko dati, kapag ka nakikita natin to, parang ang liit niya lang kasi lagi nga tayong nasa taas. Yun pala, ang laki niya rin. Pero yung pinaka vulkan, hindi natin makikita from here. Ayun, kitang-kita na natin. Usually sa eroplano lang natin to nakikita, no? Or sa Tagaytay nga. Pero ngayon, almost ang lapit na natin. Lalo na mamaya, syempre, kapag ka nag-boat cruise na tayo. Oh guys, another spot. Hininto na naman tayo ni Kuya Francis. Sabi niya kasi, ito daw talaga yung hinihintuan. Yung hinintuan pala namin kanina, hindi pa pala yun. May mas fabulous pa pala doon. Tara, pakita namin sa inyo. Ano ba yan? Para na tayo nagtutour. Dagdagan na lang natin si Kuya Francis. Nakakahiya. Ayun, dito kasi wala na siyang nakaharang. Oo, kitang-kita na natin. Papunta rito, grabe yung pinagdaanan natin. As in, ang OA na nung pagka-zigzag niya. Pero all worth it because of this view. Yun pala yun. Mas maganda pala dito. Ayan, Diba? Mas malinaw na siya dito. And mas kitang-kita na. Grabe. Papalapit na tayo ng papalapit sa kanya. Konti na lang. Ganda. Tapos yung dinaanan pa natin ang niya, ang scenic na, nakaka-relax pa. So yung papunta pa lang dito, sulit na actually yung 500 pesos na balikan. Kasi ang ganda nung dadaanan nyo. After mga 30 minutes scenic view ride natin sa motorcycle, nandito na tayo sa kumbaga daungan ng bangka. And then kapag ginugel map nyo siya, Ang lalabas guys sa pangalan niya ay Ram Jam Taal Boat Rental. yes, so dito na tayo magre-rent ng boat. Grabe, ang payapa. Syempre lake lang naman. Oo. Ang payapa nung tubig. Pakita namin sa inyo again. This time, yung nakikita lang natin from up above, may experience na talaga natin siya na nandito talaga tayo. From here, super visible na ang Binintiang Malaki. Ito lagi yung nakikita natin na dati sa tagal ng panahon, akala ko ito yung Taal Taal Volcano. Yung lagi natin nakikita sa eroplano, and then sa Tagaytay. Pero yung talagang crater ng lake, wala dyan. Ayan, ito na yung mga nakikita lang natin before. Natutuwa kami kapag kayo kahit maliit na achievement for us. Tapos yung mga nakikita pala natin sa gitna, mga fish pond. Fish cave. Fish cave. Ayan, from here, magre-register lang muna tayo and then magbabayad muna tayo. Tignan natin kung ano yung mga procedure. Tinanong namin kung magbabayad na. Ang sabi mamaya na lang daw. May registration pa tayo, boss? Meron pa daw tayong registration. Ang gagawin natin, register lang muna tayo. Tapos yung bayad daw, after na lang daw nung tour. And then, ang magiging boatman natin ay si Kuya Patrick. Hello po, Kuya Patrick. Si Kuya Patrick nang bahala sa atin. Mamaya.
Yes. Dadalhin niya tayo ng mas malapit. By this time, kuya, no, bawal po dun sa mismong island, no? Bawal po. Since 2020 eruption po. Oo, bawal na. Prohibited. Dati, So, lalapit po tayo few meters away from few meters away. Dati may nagkakabayo pa dun, no? Yes po, before. And marami rin po nakatala dati. Oh, dati. Ngayon wala, Kasi ngayon, bawal wala na. po nakatira. Wala na po. Pero may mga tao po tayo makikita ngayon doon. Yung po ay yung mga mangingisda. Mga nandun na lang yung mga mangingisda na lang daw. Okay po. From 5 Wala a.m. na yung mga dating activities na merong horseback Bali sila lang yung riding. permitted mag-stay doon. Ng ano, ganun po. Dati may nag-hike din doon, ngayon wala na. While waiting, life vest muna tayo. At ba yung life vest dito ha? Di buhol, i-ribbon mo siya. Hintayin lang natin si kuya. Actually, today is Friday. Wala kaming kasabay. Ang konti lang ng turista. Ay, ito na si Kuya Patrick. Naku, bes. Rachel ngang bubong. Very, very light meron. Tara na. Ano po, sa YouTube po kami. Ito na si Kuya Patrick. Ma-explore na natin ang Taal Lake. Ay, hindi makadak si Kuya Francis. Hintayin lang natin. At least kahit papaano, meron man palang bubong. Akala namin kanina, wala eh. Thank you po. O, pwede na daw. Opo, may tubig po tayo. 1 hour to, kaya magbaon kayo ng water. Lalo na ngayon, sobrang init talaga. Mafe-feel mo yung yung from Tagaytay. Tapos bumaba kayo ng Batangas. Thank you po, kuya. Ay! Shokot ako. Actually, ang kasya daw dito ay 5. At saka malaki yung bangka for 5 people. And then, kung 5 kayo, mas makakatipid kasi paghati-hatian nyo yung 3,000 pesos. And our Taal boat ride officially starts now. Ang arte. Actually, pa rin yung ganitong feeling. Yung ang lapit-lapit lang natin sa Metro Manila pero nakakaturista pa din siya. Yung activity kasi. And then may... Iba pa rin tagi naka-live dyan. Oh, iba pa rin yung naka-live dyan. And then may something talaga na mafe-feel mo na nasa bakasyon ka kasi napapalibutan ka pa rin ng mga bundok. Kaya go lang kung gusto nyong magbakasyon and then medyo nagtitipid sa budget. Huwag kayong mag-alala. Sagot namin kayo kasi nagtitipid din kami. Dadalhin namin kayo sa mga destination na hindi natin kailangan gumastos ng malaki para makapag-travel kahit papaano. And here we go! Ay, ang bilis din pala natin. Ay! Ang taray! Lumalaban sa lang kami. Ang bilis natin. Akala ko chill lang. Naloka ako, akala ko nasa tayo, Malaysia. Pag nakawi, di ba? Si Kuya Patrick, Malaysia tayo. Grabe. Ang payapa nung no? Ano po yung mga islang nahuhuli dito, Kuya Patrick? Tilapia po, bangus, tawilis, tsaka po yung maliputo. Ah, okay. Ay, mali po itong hindi ko kilala. Oh. Yung talakito. Talakito. okay. Okay. Ang ganda pala dito. Kapag nandito ka, iba naman yung view natin. Nasasanay tayo na ang lagi nating view, yung Taal. Yung mga fish farming, Oo, yung Taal Lake. tilapia, bangus. At saka po mismo, kuya. Tapos, from here pala, kumbaga maiiba yung view mo, ang ganda din. Kasi nasanay tayo na ang lagi nating view, yung Taal Lake. Kaya tayo pumupunta ng Tagaytay. From here pala, ang ganda rin ang magiging view natin. Ito daw yung mga fish farm. Nandiyan daw yung mga tawilis. And then, tilapia. Talakitok. Medyo nakakasad lang kasi kahit si Kuya Patrick sinabi niya na
Ang laki daw nung naging epekto talaga nung pagtaas nung gas. Ang kaunti daw talaga ngayon ng mga turista. Which is syempre, naintindihan din naman natin sa panahon ngayon parang uunahin mo pa bang mag-travel kaysa ibili ng mga pangangailangan mo. Ang hirap talaga. But anyways, kung gusto niyo mag-travel na on a budget, sige. Bibigyan pa namin kayo ng mga idea kung paano kayo makakapag-travel at makakatipid. Para kahit papaano, ma-relax naman kayo. Iba pa rin kasi nakakapag-travel tayo. Napaka-peaceful dito sa area na to. Yung tignan nyo, oh, walang ibang nagbo-boat ride. Kami lang dalawa ni Enzo. And then, lapit lang din ito sa Tagaytay. Kung nasa Tagaytay na rin lang naman kayo. And then, yun nga, mapapag-ipunan yung budget kahit papaano. Yung 3,000 pesos na boat ride. Good for 5 naman siya. Ay, go na to. Para mas ma-enjoy nyo yung bakasyon nyo sa Tagaytay. Grabe, ang lapit na natin sa kanya. Iba din yung feeling. Kasi nga usually nakikita lang natin siya from afar eh. And then gulat na gulat talaga ako. Kasi akala ko talaga as in maliit lang siya. Kaya parang tawag sa kanya, ano yun? Binintiyang malaki. Kasi malaki pala talaga siya. Pero para rin siyang may crater, no? Oo. Akala ko talaga yun. Ang dami nating na ano, nawaw mali. Super close na tayo. Ayun, para siyang may crater din kasi. Kaya ang dami nag-akala na ito talaga yung crater ng Taal Volcano. OMG! Ang ganda rin ng view dito. Oh, nandito yata yung talagang crater ng volcan. Ito yata. Kaya lang mas hindi pa natin siya kita. Ay, sobrang peaceful. Ang sarap nitong 1 hour na boat ride na to. Best para akong inaano ng hangin. Hinihele. Ganda. So ito yung usually nakikita natin from afar, pero yung talagang volcano daw, ito. Ayan, yung kulay brown. Yan daw yung sumabog noong 2020. And then dyan din daw yung merong lake. Sana makapagpalipad tayo ng drone para mas may pakita namin sa inyo. Ang ganda! Parang gusto kong bumilang, bes. Why not? Why not? In 1, 2, 3! Ang ganda! Diba, hindi natin kailangan lumayo masyado para makasigaw tayo ng ang ganda. Kahit sa Batangas tayo, pwedeng-pwede. Grabe, sobrang lapit na natin. Oh, grabe guys. Hindi kung gano'n na tayo kalapit sa kanya. At pwede pa daw tayong mas lumapit pa. Kumbaga merong area na pwede tayong mag-stop for picture taking. And then, papaalam tayo kung pwede magpalipad ng drone. Grabe. Uy, nakaka-amaze din siya, promise. Bukod sa maganda siya, ma-amaze ka sa kanya kasi nga, lalo na sa ating mga nagta-travel na talaga, na pag tumitingin tayo sa eroplano, ito yung nakikita natin. Tapos ngayon, nandito ka na mismo. So, ganun yung pagka-amaze na finally, na makikita mo na siya na super close.
Ay, hanggang dito na lang daw muna yung Tsaka ako boat. po kayo doon. Sige po. Pipicturean daw tayo. Ay, ano lang pala yun? Photo spot. Kumapit kayo. Mas lalapit pa daw tayo. May mas ilalapit pa pala tayo dito. Grabe, no? Sobrang nakaka-relax lang siya. Kapag kayo nag-boat ride, namnamin nyo lang. Huwag nyo akong gayahin ng talak ng talak. Namnamin nyo lang. Ang sarap lang niya sa pakiramdam. Ito yung mga pampatanggal stress. Yung meron lang kayong weekends. Mag 2 nights kayo sa Tagaytay. And then, yung one day ninyo, mag-boat ride kayo, mag-boat cruise kayo dito sa Taal. Sobrang masusulit nyo na yung 2 nights ninyo. Oh, nakakaloka. Hindi na siya nabubuo sa camera natin sa sobrang lapit na namin. Ganda. At mas lalapit pa raw tayo. Tingnan natin kung ano yung mga nasa paligid niya. Actually, pwede nga bumaba eh. Kung dati ha. Meron din siyang mga bato. Para siyang island talaga. May mga boats doon sa gilid. Ayan o, pwede doon mag-dock. Tapos ano siya, punong-puno din pala siya ng buhay ah. Akala ko kasi before para lang siyang bundok na bundok lang. Hindi, meron din siyang mga dahon, puno. Ang daming ibon. May mga isda. So kahit yung paligid ng Taal, volcano, ang dami ring buhay. Ito yung Taal volcano mismo. Ito. Ayan. Pero from afar, hindi siya yung mas napapansin natin. Ay, makikita nyo yung Taal volcano. Tignan natin kung masusum namin ng very light. Ayan. Siya parang kalbo siyang tignan from here. Baka doon wala talagang tumutubo na kahit ano. Pero dito, buhay na buhay. Actually, daming ibon. Ayan o. Ang ganda naman dito. Ano, para rin tayo nasa nasa Corona Lake. Tapos ngayon, by this time, yung kulay nung tawag nito, nung lake, parang na siyang nagmi-mirror. So meron siyang reflection. Ang ganda rin niyang tignan. Oh, imagine nandito tayo mismo. Parang gusto kong hawakan to, boss. Pwede ba itong hawakan? Charot. Oh, ito yung mismong nakikita natin. Ito pala itsura niya sa malapitan. Ito yung mga lava rock po. Ah, ito yung mga lava rock. Ito na yung mga lava. Talagang palang makakaano ka. Makakalapit ka talaga. Yan yung volcano sa Tagaytay. Opo, opo. Kakahadig na ito. Akala namin yan po yung dati yung crater. Yan, may mga nangingisda na dito.
Tingnan natin kaya lalapit na pa tayo doon sa volcano mismo. Nalagpasan na natin yung bundok na lagi natin nakikita. So ngayon pakiramdam ko lalapit na tayo sa totoong volcano. So dati pala, pati si Kuya Patrick dito sila nakatira. And then nakita nga namin merong simbahan. Tapos dito daw mismo yung horseback riding. Iaakyat doon sa crater. Tapos ang dami raw dito ang kabahayan. Ngayon, as in wala na. From here, makikita pa natin may simbahan. And then dati nga daw meron pa ritong resort na merong hot spring. Korean daw yung may-ari. Kasi ito, puro daw to kabahayan before. Yung mga nandito po, yung mga nangingisda na lang. Yung mga nangingisda na lang po yung nandito. Pero umalis po sila dyan tuwing sa isang hapon. Ah, okay. O yung ibang pumupunta rito, yung mga mangingisda, siguro meron dito mga ano na lang, 5 kabahayan. Pero alas 6 ng hapon, kailangan na nilang bumalik doon sa mainland. Hindi na sila dito pwedeng magtagal or mag-overnight. Grabe, imagine niyo dati as in community talaga to. Meron talaga mga naninirahan. And then, nung sumabog nga yung vulkan, nung 2020, that's the time lang sila umalis. Grabe, lapit natin masyado. Oh. Alam mo, kung dati sana na-experience na natin to, sana nakita natin mismo yung crater. Oo. Dati kasi ang prinsipyo natin, mag-travel na tayo sa mas malalayo kasi yung Batangas, yung Baguio, nandyan lang naman yan. Mababalikan natin anytime. Which is hindi rin pala. Kasi merong mga lugar na pag binalikan natin, hindi na siya the same katulad before. Oo. Kaya kahit malapit, i-travel na natin yan. Grabe, nag-iba yung atmosphere bigla dito. Kasi naging abandoned. So, parang naging abandoned island. So, bigla siyang, yung pagkamangha mo, biglang mapapalitan siya ng something na, parang siya naging misteryo. Kakaibang experience na naman yung napagsaluhan natin. So, ayan, finally, naano na yung curiosity natin na makita yung crater ng vulkan. Kahit pa paano, Nasilayan na natin siya. So check na yun. Sulit na yung tour natin dyan. Pero meron pa pala, dito nga palang isang tour. Yung tour kasi na kinuha natin, kumbaga parang half lang na ikot, which is 3,000 pesos. Yun yung 1 hour. Kapag yung 2 hours na tour yung kinuha ninyo, may ikot nyo talaga yung buong island. Yun po yung 5,000 pesos, kuya, no? 5,000 pesos naman. Ito daw yung dating tourism center. Wala na rin, ruins na siya. Diyan daw nagdadak yung mga boat, tapos diyan naghihintay yung mag-horseback riding. I mean yung horse. Tapos mag-horseback riding na sila, paakyat sa crater. Dito din yung bahay nyo before, kuya. Dito din yung bahay nila, Kuya Patrick. And then dati wala talaga ritong asin kuryente na Meralco. So generator and solar yung gamit din nila. Sobrang lapit na natin. Kaya lang, syempre nga, bawal nang tumungtong doon. And then, ayan na nga yung crater ng vulkan. And pabalik na tayo! mafag rin pala dito. Oh, hindi, actually, yung mafag pala, yung bandang gitna. Kasi dito, ang linaw-linaw namin siya nakikita. Pero doon, pag nandun tayo, tapos tinitingnan natin, since mafag doon, malabo naman yung Yes. dito. So ngayon naman, from here, kapag tinignan mo yung Tagaytay, mafag din. Ito naman yung Tagaytay. Ngayon naman ang view natin, from here, Tagaytay. Baligtad na. And mafag din siya. Ibig sabihin yung fog pala nasa gitna lang. Once nalagpasan nyo na yung fog, ang linaw nyo nang makikita yung view. Ah, ito. Ano po? Abandoned house. Ah, mga abandoned houses na to. Sayang, oh. Ang dami pala talagang bahay before. Pero ngayon, abandoned houses na siya. At kitang-kita yung sira, oh. Ang daming nasirang kabahayan. Mga sementado pa naman yung bahay mo. Mga bato pa naman yung bahay nila.
Ang ganda ng view natin dito. Kapag nandito na rin kayo sa lake and dito sa volcano malapit, ang ganda na rin ng view. Kumbaga ibang naman, perspective naman yung makikita nyo ng Taal. Ayun, oh. Grabe, as in ano talaga siya, oh. Ang laking community niya rin pala before. Ngayon lahat sila nandun na sa mainland. Ayun, oh. Kitang-kita pa yung simbahan nila. May nakalagay pa naman doon na I Love Tabla. Barangay Tabla pala, Talisay, Batangas ang nakakasakop dito. Ilan tayo nakatira dito before, Bes? 1,000. 6,000 Buong island na yun. sa buong island yung nakatira before. Ngayon, wala na. Naging ruins na lahat siya. Pero may mga nangingisda pa din. Ay, ayan na, bumibilis na tayo. Pabalik na tayo ng mainland. We enjoyed it. Bukod sa nakakapag-tour tayo, ang dami naming nalalaman doon sa naging history ng Taal, yung mga naninirahan. Sayang, no? Kung noon pa lang pala na-experience na natin yung Taal, mas may papakita sana namin sa inyo yung naging pagbabago niya. And ngayon naman, namnamin na lang natin yung pabalik. Mas lalo na lang natin i-appreciate yung ganda ng lugar at ng tanawin ng view natin. So meaning, doon na tayo sa mainland, magkikita-kita. And dyan na nagtatapos ang ating 1 hour na tour. Thank you po, Kuya. Po kayo. Apo. And then, pagkakayat daw dito, bibigyan daw tayo ng buko. Free na yon. Mamimili kayo kung buko or kaping barako. Let's go for... Opo, sobra. So, hintayin lang natin yung ating for refreshments. Buko. Na hindi naman ako umiinom. So, alam niyo na, kay Enzo mapupunta yung buko. Meron naman ako ditong water. So, kamusta ba siya? Yeah, kapag inano mo kasi yung 1 hour, 3,000 pesos, may isip mo siya na mahal siya. Pero ako kasi, or kami kasi, tinitignan na lang namin siya na, imagine niyo kung 5 kayo. So, 600 pesos lang siya per pax. Tapos, yung transfer naman, 500 pesos. Pero pakiramdam ko, hindi doon pwede 5. Oo. 3 siguro. Oh, so, magdadalawang dalawang tawag nito, trike. So, magiging gastos nyo lahat ay 4,000 pesos. Kung 5 kayo, pwede na rin. Oo, nasa 800 pesos lang kayo per pax. Na-enjoy nyo na siya. So, nakaka-enjoy ba siya? To be honest, yes. Kasi, hindi na dun sa ganda ng lugar eh. Kasi di ba, laging gano'n, lagi mo naisip na ano ba itsura ng Taal Volcano kapag kamalapitan? Totoo. Oo. Tapos lagi lang natin siya nakikita from up above. Now, as in na-experience natin siya. Na-experience natin yung Taal Lake at the same time,
naikot natin or na lumapit tayo sa Taal Volcano. Tapos kakaibang experience din ngayon, no? Kasi may something na kurot sa'yo. Oo. Kasi habang kinukwento ni Kuya yung buhay Nangyari. before, Yes. na may mga tao pa doon sa kikita mo siya in person, ay sayang, parang Ang gan- ano niya, na, ang parang ganda ang niya ganda-ganda niya before. isipin before, tapos ngayon parang ang lungkot-lungkot. Oo, tapos ang daming turista. Actually, yun eh. Ang dami dong part na maganda. Sabi ko nga kay Enzo, meron din na parang, ay, parang avatar naman Oo, to. Avatar. Pero tapos makikita mo na naman yung mga ruins na bahay. So kapag ka nakikita mo siya, doon may something na, ay, grabe, no? Kahit gaano kaganda yung place, thank you po. Ayun, no, may pabuko. So kahit gaano kaganda yung place, basta si Mother Nature, nag-ano siya, nangalabit ng very light, wala talaga tayong magagawa. And kasi yun nga, yung pagpapalipad ng drone, hindi nga tayo pwede magpalipad habang nasa boat tayo. Yes. And lahat ng drone shot na napakita namin sa inyo, nagpalipad tayo, nandito tayo mismo sa pinaka-mainland. Zino-zoom in lang natin. So at least ngayon may mga nagdatatingan. Lunchtime pala sila, dumarating. Napaaga lang. Paga talaga, aga lang talaga natin. Yun, medyo kasi nakakalungkot din yun eh. From maraming turista nga daw before doon sa Volcano Island, biglang kanina, akala namin kami lang. Wala nga kami nakasalubong. Actually, isa lang. So ngayon naman ito naman, meron naman din pala. So sana, diba, kasi ang laking bagay ng turismo. Kasi for example, diba, kami from Tagaytay, nabigyan ng trabaho yung nagtatry kasi sinundo tayo, ihahatid tayo. Tapos nabigyan ng trabaho yung nagbo-boat, and then yung operator ng boat. Kapag kasinwerte pa, yung mga nagtitinda rito, mabibilhan sila. Yung So, may- tourism talaga, yes. no? Chain talaga siya. Chain talaga siya. May domino effect din yan. So ipag-pray natin na maging okay ulit lahat para yun, mas marami pa ring buhay Mabigyan ng trabaho. na mabigyan ng mas maganda pang buhay because of tourism. Pabalik na tayo ng Tagaytay! Pakita lang namin sa inyo ng very light yung paakyat para lang magka-idea kayo. Exciting yung pa. Oo. Sa Enzo na nagmumotor ha, sabi niya parang hindi niya daw kaya. Dapat daw kabisado. Ano nga pala, may bayad nga pala ang environmental fee na 100 pesos each. Tara na, let's go. Oh guys, just in case lang meron dito Tagaytay Dator yung tawag. Si Kuya Francis na yung magdadrive sa inyo, lagay na lang namin yung contact number niya sa ibaba. And then kasama na rin daw yung paghatid sa inyo dito, just in case. Tapos ito pa yung mga pupuntahan nyo. 1,500 daw. Maximum of 3 persons. O, lagay na lang natin yung number ni Kuya Francis. Pabalik na tayo sa mas malamig ulit. Akala mo naman, mga 2 degrees Celsius lang. Akala mo naman, mga 2 degrees Celsius lang naman. Hindi, iba pa rin yung hangin doon sa Tagaytay. May konting nipis. Charot. Maiway na lang. Saka may konting Daiway yung lamig ko sa Tagaytay. Walang patumpik-tumpik, akyat agad, Actually, mas mahirap dito yung paakyat. Dapat talaga kabisado mo. Kasi tuloy-tuloy yung gasolina nito eh. Hindi ka rin pwedeng huminto. Yung mga paahon kasi, yung mas mahirap. Para lang just in case, kung gusto nyo umarkila na lang ng motor. Yun yung una naming plano kahapon. May nakita kami 600 pesos. Pero nung nakita nga namin yung daan, parang hindi, ayan, katulad dito, grabe to. Grabe tong kurba na to. Ayan yung mga may experience ninyo if ever. Kaya kami hindi namin tinuloy yung pag-arkila ng motorcycle. Pero kung mas magaling talaga kayo na mag-drive ng motorcycle, ay go. Para mas hawak nyo yung oras nyo, pwede kayong huminto-hinto in between. We are back here sa ating accommodation. Ako sobrang na-enjoy ko yung way back natin, yung packet na tayo kasi ang ganda ng view. Yes, and then nadagdagan na, nabawasan na ng 2 degrees Celsius yung temperatura. Medyo lumig na. Charot lang.
Oo nga pala, ang naging contact natin ay si Kuya Michael. Lagay na lang natin dito, pati yung Facebook page nila para just in case doon kayo makipag-transact. Para ano kayo, may peace of mind kayo. And then, ibibigay niya naman sa inyo yung cellphone number, pati yung WhatsApp niya. Ayan. Kuya Michael, maraming salamat sa pag-assist sa atin. Pati na rin doon sa naging sudo natin na si Kuya Francis. Thank you po, Kuya. Yes, and of course, yung naging kasama natin sa boat naman na si Kuya Kuya Patrick. Patrick. Tulungan natin yung turismo ng Pilipinas. Kailangan talaga natin ng mas marami pang turista na makapunta sa iba't ibang lugar dito sa atin. Kasi sa totoo lang, apakaganda talaga ng Pilipinas. Ang dami natin pwedeng i-offer. History man yan, ganda ng kalikasan, lalo na ng beaches tayo talaga. But syempre, of course, no, kalampagin din natin yung yung dapat kalampagin para mas matulungan din nila yung mga nasa sector ng turismo. Ang dami kasing pwede pang gawin na pagbabago sa turismo para lahat mag-benefit. Kasi gaya nga sinasabi namin, basta dumami yung turista, lahat yan may domino effect. Chain talaga. Yes, from driver, from tour guide, from hotels, Mga businesses mga around business the around area. the area, lahat yan magbe-benefit. So pag-pray natin, hindi pa huli. Siguro, ito, malay nyo, yung medyo crisis sa gas, sa gasolina, malay nyo, Ito yung pagkakataon, no? pagkakataon na bumalik ulit sa Pilipinas yung mga turista, yung mga local tourists, malay nyo, mas piliin talaga yung Pilipinas. So sana po na-enjoy nyo po itong vlog natin and magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs. Bye, everyone. everyone.